Hi everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about Mark 1, verse 14 to 15. And it says here, sabi dito, kumbaga, sa verse po na to, si Jan yung naghahanda, nagpe-prepare ng pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo sa mga panahon po na to. Yun po. When John put it into prison, Jesus went to Galilee. Yan. Proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come here. Repent and believe the good news. So, yung good news po is yung gospel. So, nung nakulong si Juan, pumunta si Jesus Christ sa Galileo upang ipangaral doon ang magandang balita na mula sa Diyos. So si Jesus Christ, ang naman ng prison niya, yung good news, yung gospel na mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang pagdating ng Diyos. Pagsisihan ninyo ang iyong mga kasalanan, maniwala kayo, magsisi kayo at maniwala kayo. So, this is the God's good news. So, yung gospel, ano ba yung utos ng Panginoong Jesus? So, una, the kingdom of God came to conquer the kingdom of the world. So, that is the good news. Ever since umpisa pa lang, yung mga, diba, kumbaga yung sa Genesis pa lang, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ni Satanas na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Si Adan pa lang natukso na sila, yung authority that time na kay Satan. Kaya si Satan, nang tinukso niya si Jesus Christ, sabi ni Satan, okay Jesus, just bow down and worship me. Ibibigay ko sa lahat ng nation. Ibibigay ko sa lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kayamanan. Yun ang sabi ng devil kay Jesus Christ. So, yung karangyaan ng mga bansa, ibibigay ko sa iyo lahat yan. So, imagine nyo si Satanas. So, nakipag-deal siya kay Jesus Christ. No-offer niya sa Jesus Christ na ibibigay ko sa iyo lahat ng to. Ang isang kondisyon lang, magpatira pa ka sa akin. Pero si Jesus Christ, sinabi niya na hindi ikaw ang magbibigay ng lahat ng nation sa akin. At that time, Jesus Christ clear sa kanya na gagamitin niya lahat ng church para lahat ng mga followers and disciple, yun ang magbibigay sa kanya ng all nation. Yun yung tutulong sa kanya upang lahat ng upang mapalaganap kung ano man yung gusto mangyari ng ating Panginoong Diyos at maibigay ng mga disciple kung ano yung mga kailangan, yung mga needs para kay Jesus Christ. Kaya yung Panginoong Jesucristo, sinabi niya, diba, go disciple the nations, kasi ang alam niya talaga at niniwala siya na yung mga disciple, kasi si Jesus Christ may kaharian siyang paparating at sasakupin ng lahat ng mga tao, and that is the good news.
hindi tayo binabayaan ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng ni Satanas. So sa halip, isinugo niya si Kristo para samsamin lahat ng nation, para maipangkalat kung ano yung magandang ebanghelyo. The kingdom of God came. So sabi din, the kingdom of God came to conquer the kingdom of the world. So, yung paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoong Jesucristo. Maghahari siya magpakailanman. So talagang yung kingdom of the world is the kingdom of God, of our Jesus Christ. So sabi dito, the kingdom of God has come near. Sabi dito sa verse na pinag-aralan natin, dumating na yung taktang panahon na paghahari ng ating Panginoong Diyos. So sa Greek word ingigzo. So ibig sabihin abot kamay, at hands. Kumbaga sa tumatakbo ka sa race, isang di pa na lang finish line na. So dito sa panahon na to, sinasabi dito, abot kamay na ng kaharian ng Diyos. Kung dito talaga sinabi, yung palatandaan ng kaharian ng Panginoong Diyos ay dumating na dito, ay ginagapi na ang kaaway, ginagapi na ang Satanas, na handang-handa na ang ating Panginoong Diyos na sakupin ang mundo, na kung sa pinapalayas ni mga diablo, na pinapalayas yung mga masasamang espiritu sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At ito ay nangangahulugan na dumating na sa atin ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God came to conquer the kingdoms of the world. Yung kaharian ng Diyos ay dumating na upang sakupin ang lahat ng kaharian ng mga tao, upang sakupin ang buong mundo, para magkaroon ng world transformation. Ikaw at ako, yung church na magpapatuloy ng pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. And yung isang teaching natin, our only proper response is to repent and believe in the gospel. Ang ganda ng gospel. Dumating na yung kaharian ng Diyos. Asakupin na yung buong mundo. Magkakaroon ng pagbabago. Tatanggalin yung mga paghahari ni Satanas dito sa bansa. Magiging kaharian ng lahat. Kaharian ng Panginoong Jesucristo lahat. Isa lang dapat yung response mo. Repent, magsisi, and repent and believe with the gospel. Panampalatayahan mo yung mabuting balita na paghahari ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Yung mga matatagal ng Kristiyano na encounter with the Lord Jesus Christ, encounter the gospel, talagang pipilitin ka nito na magsisi ka sa iyo ating mga kasalanan, talikuran ng kasalanan, kasi magkakaroon ng transformation sa sarili natin, transformation ng relationship sa pamilya, sa komunidad, sa ating ka-officemate. Pag pinagsama-sama yan, yung epekto niyan, magkakaroon ng world transformation. So isipin niyo po, yung repentance, yung pagsisisi, tinatalikuran yung kasalanan, tinatalikuran sa Satanas ang kapangyarihan ng Satanas, kasi hindi titigil ang ebanghelyo hanggat hindi nasasakop ang buong mundo. Ang only proper response, tandaan po natin, is repent and believe the gospel. Thank you everyone, and God bless.